Wellman TV. Marshal Ortega. Kabanata 366 na nababalot ng nakagugulat na lihim. Nanatiling tahimik si Jack, dahan-daang tumango. Iminumungkahi ng aking instincts na maaaring siya ang hinahanap ko, ngunit hindi ko na matuklasan ang anumang karagdagang patunay upang kumpirmahin ito. Ang sitwasyong ito ay malayo sa karaniwan. Matandang Mr. Wright, tapusin na natin ang ating talakayan dito. Kung tama ang iyong hinala, ang mga implikasyon ay masyadong makabuluhan para sa alinman sa amin upang mahawakan. Kung gayon, ang kanyang hindi inaasahang pagdating sa Draconia at ang kanyang paninirahan sa Harmonfield ay malamang na nagpapahiwatig ng isang mahalagang misyon. Dapat natin siyang obserbahan ng mabuti at iwasang gumawa ng anumang padalos-dalos na aksyon. Kung hindi, mapanganib nating ikompromiso ang kanyang mga plano. Maingat na tumango si Martin. Maaaring alertuhan din ito ang anino na nagkukubli sa likod ng mga eksena. Huminga ng malalim si Jack. Sa sandaling ito, naghihinala lamang ako. Hindi ako makakagawa ng anumang tiyak na paghuhusga. Ang bagay na ito ay nangangailangan ng matinding pag-iingat, dahil ito ay nakatali sa napakalaking pagsasabwatan ng UNFO, kamakailan lamang. Ang mga lead na nakalap ko ay hindi napatunayan na siya ang individual na hinahanap ko. Gayunpaman, maliwanag na hindi siya isang ordinaryong binata. Taon na ang nakalipas. Ang iba't ibang mga palatandaan ay tumutukoy sa isang koneksyon sa pagitan niya at ng isang maalamat na figure na aktibo sa mersenaryong larangan ng digmaan ng Friday Kana 2 taon na ang nakakaraan, Divine Drake Bane. Naniniwala ako na malapit ko nang mapatunayan ang teoryang ito. Ang pagtukoy kung siya ang taong hinahanap ko sa nakalipas na 20 taon ay mangangailangan ng karagdagang pagmamasid at kumpirmasyon. Habang nagsasalita siya, nakipagpalitan ng makahulugang tingin si Jack kay Martin. Matandang Mr. Wright, 20 taon na ang nakakaraan, pagkatapos ng trahedya sa Dragon Manor, umatras ka sa Harmonfield para sa pagbawi. Nagpapagaling ka lang ba talaga? Sa tingin ko may mas makabuluhang layunin sa likod ng iyong mga aksyon, naghihintay ka para sa isang tao. Hindi ba? Biglang kuminang ang mga mata ni Martin. Pagkatapos ng maikling paghinto, tumango siya na may kasamang mapait na ngiti. Jack, hindi ka outsider, kaya magtatapat ako sa iyo. Ang individual na iyon ay minsang tumulong sa aking pamilya, ang mga Wright. Naniniwala ako sa pagbabayad ng mga utang, mabuti man ito o masama. Pagkatapos ng sakuna sa Dragon Manor, maaaring manghina ako, ngunit determinado akong gawin ang lahat sa aking makakaya upang mahanap ang tagapagmana ng Dragon Lord. Natitiyak kong buhay pa ang anak ni Lord Dragon. At nasa atin pa rin siya. Si Jack ay nasilaw sa kasiyahan. Kung babalik siya, ang palasyo ng Dragon ay muling magpapakita ng dati nitong kaluwalhatian. Mula nang mawala ang Dragon Lord, ang masasamang paksayon sa buong kaharian ay umunlad, na nagpapataas ng presyon sa Draconia Special Operations Military Region. Sa nakalipas na mga taon, ito ay nagugulo sa gilid ng pagbagsak. Kung walang sinuman sa kalibre ng Dragon Slayer ang muling bumangon, ang hinaharap ay tila malungkot. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit ako napunta sa Harmonfield. Inimbestigahan ko ang insidente na kinasasangkutan ng pagkamatay ng mga Sakuranian ninjas sa West Hill Cemetery, na may sukdulang layunin na mahanap ang tagapagmana. Sumang-ayon si Martin sabay tango. Ang bagay na ito ay dapat hawakan ng maingat. Maaaring mayroong isang tao sa loob. Humahadlang sa ating mga pagsisikap na may kaugnayan sa insidente ng Dragon Manor. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Jack. 20 taon na ang lumipas. Kung nabubuhay pa ang Young Master, dapat ay 21 na siya ngayong taon sa tugatog ng kanyang kabataan. Napaisip si Martin saglit. Ngayon, nag-imbita ako ng isang matandang kakilala. Isang matandang kakilala? Tanong ni Jack na curious sa enigmatic expression ni Martin. Isa ba ito sa mga naging subordinate mo? Kinaway-kaway ni Martin ang kamay niya. Ito ay si Benjamin Shorts, na direktang sangkot sa insidente ng Dragon Manor noon. Noong oras na iyon, si Benjamin ay nagsilbi bilang Deputy Director ng Inspectorate at ganap na namamahala sa kaso ng Dragon Manor.
Nagulat si Jack, "Old Mr. Wright, inimbitahan mo siya." Kinumpirma ni Martin sabay tango. "Oo. Ngayong bumuti ng husto ang aking kalusugan, gusto kong gumawa ng isang bagay para sa Dragon Lord habang kaya ko pa bilang pasasalamat sa kabutihang ipinakita ng Dragon Lord sa aking pamilya." Pagkatapos malutas ang kaso ng Dragon Manor, huminto si Benjamin sa kanyang tungkulin bilang Deputy Director ng Inspectorate. Umalis siya sa pampublikong buhay para tumutok sa pag-aaral kay Go, at isang dekada na ang nakalipas, naging presidente siya ng Dracontergo Association. Siya ay talagang kapansin-pansin. Anuman ang kanyang gawin, siya ay napakahusay. Sa Inspectorate noon, kilala siya bilang isang master detective. Siya ang nangunguna sa paglutas ng mga kaso sa Draconia. Hindi ko inaasahan na maaabot din niya ang ganoong taas sa chess, maging isang modernong Go Sage sa loob lamang ng 10 taon. Ang matandang iyon ay hindi kapani-paniwalang matalino. Inimbitahan ko siya ngayon, at sa kanyang pagbisita, dapat kang magkaroon ng ilang mga laban kay Mr. Shorts. Tumawa si Jack. "I can manage a game or two with you, pero laban kay Mr. Shorts ibang challenge talaga yun." Noong siya ay Deputy Director sa Inspectorate, siya ay itinuturing na bilang isang hari ng chess. Noong panahong iyon, kahit si Alder Vance, ang presidente ng Draconia Go Association, ay nahirapang manalo sa bawat laro laban sa kanya. Ang matandang iyon ay nagsasanay ng husto sa loob ng 20 taon. "Wala akong pagkakataon laban sa kanya." Napangiti si Martin. "Ayos lang yan, para lang sa practice at exchange. Mas makikilala mo pa si Mr. Shorts. We'll need his advice on many matters moving forward." Tanong ni Jack, "Nagtanong ka na ba kay Mr. Shorts tungkol sa insidente ng Dragon Manor?" Tumango si Martin. "Ginawa ko, ngunit tumanggi siyang pag-usapan ito. Ilang beses kong pinindot, ngunit patuloy siyang lumilihis, kaya hindi ko na ito natuloy." Mukhang may mga dahilan si Mr. Shorts para manahimik. Ang insidente ng Dragon Manor ay nababalot ng isang nakagugulat na sekreto. Malamang na nagsasangkot ito ng maraming makapangyarihang paksayon. Ang mga aksyon ni Benjamin noon ay maaaring isang pagtatangka upang maiwasan ang kaguluhang ito, pag-iwas sa sakuna upang mamuhay ng walang pakialam. Katok, katok, katok. "Lolo, dumating na po si Mr. Ortega," anunsyo ni Freya nang buksan niya ang pinto, kasama si Marshall. Chapter 367 Magkaroon tayo ng tugma. "Halika, Marshall, maupo ka rito," pagpapasigla ni Martin, hinayla si Marshall sa tabi niya ng may sigasig. Mabilis na sinulyapan ni Marshall ang chessboard na nakalagay sa mesa, pagkatapos ay inilipat ang tingin kay Jack, na ang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. "Naglalaro ka ba ng chess? Mukhang natalo ka na, matanda." Masungit na umiling si Jack. "Hindi pa ako natalo kay Old Mr. Wright sa chess. Marunong ka bang maglaro ng ko?" Tumango si Marshall, baka sa boses niya ang kawalan ng katiyakan. "Alam ko ang mga pangunahing kaalaman, ngunit hindi ako masyadong naglaro." Lumiwanag ang mukha ni Martin. "Fantastic. Kung makakalaro ka, tulungan mo akong manalo ng laban sa kanya. Ilang beses na akong binugbog ng lalaking ito kaninang umaga. Tignan mo na lang kung gaano siya kasuplado. I need you to take him down a notch." Pinagmasdan ni Freya ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ng kanyang lolo at Jack, napansin kung gaano sila nakatuon kay Marshall, na parang sinusubukang maunawaan ang isang bagay sa kanyang ekspresyon. Nagtaas siya ng kilay. "Mr. Jack, maglalaro ka ba talaga ng chess kay Marshall?" "Oo," sagot ni Jack, hindi natitinag ang kanyang atensyon. Bahagyang tinapik ni Marshall ang ulo ni Jack. "Ano ang nakatitig, matanda?" Sinaman siya ng tingin ni Jack. "Jack, may kakaiba sa iyo. Nakatitig ka na sa akin simula nang titigan kita. Ano ang deal? Ikaw ba? May kakaibang quirk o ano?" Umiling si Jack, bahagyang namumuo ang ngiti sa labi. "Gusto ko lang malaman kung anong mga sekreto ang maaaring itinatago mo." Humalaklak si Marshall. "Well, hulaan mo na lang." Martin urged. "Halika, Marshall. I-set up ang laro at ipakita sa kanya kung ano ang mayroon ka." Sinamsam ni Marshall ang sabik na ekspresyon ni na Martin at Jack.
Sige, makikipaglaro ako sa iyo. Sa sandaling ayusin ang board, nagsimulang pawisan si Jack A. Ilang galaw ay, tinitigan niya ang configuration na ginawa ni Marshall, lubos na nataranta, at napabulalas. Teka. Di ba sabi mo konti lang ang alam mo? What's wrong? Handa ka na bang sumuko? Nagkibit balikat si Marshall. Hinawa kasi ng skills mo kaya nawala na ako ng gana sa paglalaro ng Martin, humagalpak sa tawa. Jack, mukhang nagniningning lang ang talent mo kapag kalaban mo ako, ha ha ha. Pinunasan ni Jack ang kanyang noo at matigas na sumagot, hindi lang ako nakatutok sa round na ito. Dad, andito na po si Mr. Shorts, anunsyo ni Henry habang inaakay ang isang matandang lalaki na may puting buhok papasok sa kwarto. Sumunod sa likuran ay si Ashley, ang Air Marshal mula sa Southern Airlines. Laking gulat ni Ashley nang makita si Marshall doon, at nang makita niya si Freya sa tabi niya, isang matinding selos ang bumalot sa. Ang matanda ay walang iba kundi si Benjamin, ang presidente ng Draconia Go Association na binanggit ni Martin kanina. 2 dekada na ang nakalilipas, si Benjamin ay nagsilbi bilang vice-presidente ng Central Inspection Office sa Draconia bago siya nagretiro at itinalaga ang kanyang sarili sa pag-aaral ni Go. Sa mga nakalipas na taon, nakakuha siya ng pagkilala sa komunidad ng Southeast Orientiego, na naging kilala bilang Go Sage. Sa nakalipas na 20 taon, tinuruan ni Benjamin ang maraming disipulo, kabilang ang mga anak ng maimpluwensyang pamilya sa politika at militar. Mr. Shorts, it's a pleasure to finally meet you, sabi ni Marty na bumangon para batiin siya. Bahagyang tumanggo si Jack. Mr. Shorts, kanina pa. Kumunot ang noo ni Benjamin, nakilala si Jack. General Grayson. Mga taon na ang nakalilipas, nang si Benjamin ay nasangkot sa kaso ng Dragon Manor, si Jack ay nasa Warriors of Dragon Soul. 12 mahusay. Isang beses lang nag-cruise ang landas nila simula noon. Nang mapansin ang pag-iingat ni Benjamin, mabilis na inilipat ni Jack ang paksa. Mr. Shorts, kapansin-pansin ang mga nagawa mo sa Go. Tunay na naabot ng iyong mga kasanayan ang kanilang tugatog. I heard Mr. Martin mention you would be here today, and I was hoping to learn from you. But to be honest, I'm not worthy of your time, dagdag ni Jack na nakangiti. Bahagyang tumawa si Benjamin. General Grayson, masyado kang mabait. Courtesy lang ang mga papuri na iyon. Laging may mas magaling, kaya hindi ako mangangahas na mag-angkin ng superiority. Pinanood ni Ashley na pinupuri ni Jack ang kanyang tagapagturo at nakaramdam siya ng pagmamalaki. Nag-iba si Jack ng tono. Mr. Shorts, medyo talented din itong binata dito. Halos hindi ako makagalaw ng 3 galaw laban sa kanya. Walang pagmamalabas, ngunit ang kanyang mga kasanayan ay walang alinlangan sa isang master level. Natigilan si Martin sa hindi makapaniwala. Malinaw na mapanukso ang pahayag ni Jack. Napangisi si Ashley, Master. Nagbibiro ka siguro. Walang naglalakas loob na tawagin ang sarili nilang Master sa harap ng mentor ko, lalo na yung hindi pa nag-mature. Nanlilisik ang mga mata ni Jack sa galit habang tinitigan niya ng masama si Ashley, natagpuan ng bata na walang pakundangan. Kung hindi dahil sa samahan ni Benjamin, ginawa niya ang kid grovel at humingi ng tawad. Malumanay na saway ni Benjamin, Ashley, mind your words. Pagkatapos, lumingon kay Marshall na nakangiti, sinabi niya, siya, medyo kahanga-hanga. Sa Go, ang edad at katayuan ay kaunti lang. Nang makitang hindi na-provoke si Benjamin sa husay ni Marshall, idiniin ni Jack ang, Mr. Shorts, ayaw mo bang makita kung paano maglaro ang binatang ito? Bakas sa mukha ni Benjamin ang pagkadismaya. Ngayon ang selebrasyon ni Mr. Martin. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Tumawa ng mahina si Martin. Mr. Shorts, huwag kang magmadali. Hindi pa nagsisimula ang handaan. Hindi naman masama kung makipaglaro ka sa binata. Sa panghihikayat ni Martin, itinuro ni Benjamin si Ashley. Ito ang aking alagad. Hayaan ang mga nakababatang henerasyon na magkaroon ng tugma. Tumawa si Marshall. No, thanks. I think I'll pass.
Si Benjamin ay lumitaw saglit na nagulat, na naramdaman ang paghamak ni Marshall. Ang pagpapaalis sa kanyang alagad sa harap niya ay isang direktang hamon sa kanyang awtoridad. Sinama ng tingin ni Benjamin si Marshall, bakas sa mga mata nito ang inis. Binata, laban tayo. Bilang pagtatapos ni Benjamin. Kabanata 368 sumabay sa agos at hayaan ang mga bagay na maging natural. Sa pagtatapos ni Benjamin sa kanyang mga pahayag, handa na siyang ayusin ang chessboard. Hinatak ni Ashley ang manggas niya, may urgency sa tono niya. Mr. Shorts, my dad just called. He'll arrive in 5 minutes. Wala ka bang planong makipagkita sa kanya? Sinulyapan ni Benjamin si Marshall bago tinapik ang balikat ni Ashley. Ang 5 minuto ay higit pa sa sapat. Let's kick things off, young man, he encouraged. Maaaring makita ng sinumang naruroon ang banayad na paghamak sa tinig ni Benjamin. 5 minuto ay sapat na para sa isang round ng Go, na nagpapahiwatig na ang kanyang laban kay Marshall ay malamang na magtatapos sa wala pang 3 minuto. Binatukan ni Ashley si Marshall ng mapaglarong ngisi. If you manage to last 2 minutes against my mentor, I'd consider that an accomplishment. But honestly, you're just set up yourself for a fall. Kinumpas ni Benjamin ang isang daliri kay Ashley, nagkukunwaring inis. Si Ashley, ang pagsali sa chess ay parang pag-navigate sa buhay. Kailangan mong linangin ang kabab ang loob. Paano ka magiging mapangahas at walang pangunahing asal? Paano kita tuturuan kung ganito ang kilos mo? Paano mo haharapin ang dakilang master? Ashley, tandaan, anuman ang gawain, kung hindi mo ito kakayanin, ang pagiging sobrang pagmamalaki W. Sa palagay mo ba ay maaaring mangyari ang Master Go sa isang gabi? Ang kahusayan ay nangangailangan ng mga taon ng dedikasyon at pagsasanay. Gamer. Sa tagumpay. Ramdam ni Marshall ang manipis na nakatalukbong kritika na itinuro sa kanya, na nagmumungkahi na siya ay masyadong mapangahas upang ituring ang kanyang sarili na isang master. Ngumiti lang si Jack, natutuwa sa nangyayari. Pagkatapos mag-lecture kay Ashley, sinenyasan ni Benjamin si Marshall na maupo. Halika na, binata. Gusto kong makita kung gaano ka kagaling. Sino ang nagturo sa iyo? Tingnan natin kung makilala ko ang pangalan, pinindot ni Benjamin. Malamig na sagot ni Marshall, wala akong mentor. A few years back, out of sheer boredom, I played a few games with an old man and picked it up then. Tila nagulat si Benjamin. Ano? Hindi ka pa nagkaroon ng guro? Natuto ka ng buo sa sarili mo? Sa ilang laro lang. Nagtaas ng kilay si Marshall, nagtataka. Nangangailangan ba talaga ng mentor ang pag-aaral ng larong ito? Parang minor skill lang para sa akin. Isang anino ang nagpadilim sa ekspresyon ni Benjamin. Binata, iyan ay isang masamang pananaw. Dapat igalang ng isang tunay na manlalaro ang laro. Paano ka magiging mahusay kung hindi mo ito igagalang? Nagkibit balikat si Marshall. Hindi ko naisip ang tungkol dito. Hindi ba ang paglalaro ay tungkol lamang sa pagsasaya? Kung ito ay tungkol lamang sa paghahanap ng katanyagan at pagpapakita ng kung gayon ano ang punto? I prefer to go with the flow and let things unfold naturally. If something doesn't bring me joy, I'd rather not pursue it. Why you? Benjamin said. Sige, sige. I-set up ang board. Gusto kong makita kung paano na isasalin sa laro ang iyong walang pakialam na diskarte. Pinagmasdan ni Jack ang nakaka-relax na kilos ni Marshall na may bakas ng saya sa kanyang mga mata. Pinagmasdan ni Freya si Marshall na may matinding interes. Mula sa kanilang unang pagkikita, napansin niya ang kanyang kalmado at malayong saloobin. Noong una, ang tingin niya kay Marshall ay mayabang lamang. Gayunpaman, ang bawat pagpapakita ng kanyang husay ay lalong nagpahanga sa kanya. Unti-unti, nagsimula siyang maniwala na ang kumpiyansa ni Marshall ay tanda ng kahangahangang talento na higit sa kanyang inaasahan. Noong una, iminungkahi ni Jack na hamanin ni Marshall si Benjamin. Naisip niyang imposibleng matalo ni Marshall ang isang tulad ni Benjamin. Pagkatapos ng lahat, si Benjamin ay isang nangungunang master sa komunidad ng Southeast Oensha Go.
Sa nakalipas na mga taon, kakaunti ang nakamit ang tagumpay laban sa kanya. Gayunpaman, naintriga siya sa pilosopiya ni Marshall. Ang kanyang pananaw sa agos ng buhay at pagpapahintulot sa mga kaganapan na magbuka-echoed ang mindset ng totoo. Mga master. Sa mga itinulak ng kawalang kabuluhan, ito ay pagmamataas at kamangmangan lamang. Inangat ni Freya ang kanyang nakamamanghang mga mata, pinag-aaralan ang masungit na gwapong mukha ni Marshall na may bagong kaseryosohan. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagnanais na unawain siya ng mas mabuti. Nawala sa kanyang pag-iisip, bahagya niyang nerhistro na nagsimula na ang laban nina Benjamin at Marshall. Noong una, hindi gaanong pinapansin ni Benjamin si Marshall. Pumayag lang siyang maglaro para magbigay ng leksyon. Gayunpaman, mula sa pinakaunang hakbang, ang estilo ni Marshall ay lumikha ng napakalaking presyon kay Benjamin. Gamit ang isang tahimik na tabla, inilagay ni Marshall ang kanyang bato, at sa sandaling iyon, ang mga madilim na ulap ay tila nagkukumpulan, na tila isang bagyo. Tulad ng isang dragon na lumulutang sa kalangitan, nag-utos ito sa kalawakan, na nagtanim ng takot sa buong paligid. Ito ay isang matinding laro na hindi pa nakatagpo ni Benjamin sa kanyang 2 dekada ng paglalaro. Ang board ay naglabas ng nakamamatay na layunin. Sa sandaling mailagay niya ang kanyang bato, naramdaman ni Benjamin ang isang nakasakal na sensasyon, na parang may talam sa kanyang lalamunan. Matapos ang ilang sandali ng tensyon, hindi niya maiwasang mapangiti ng mahina. Maaaring magsimula ang binata sa katapangan at talino. Ngunit sa lalong madaling panahon, walang alinlangan na ibunyag niya ang kanyang mga kapintasan at kahinaan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taktika ay may limitasyon. Sa pagkakaroon ng nakatagpo ng maraming manlalaro na tulad nito dati, nadama ni Benjamin ang tiwala sa kanyang tagumpay sa wakas. Gayunpaman, habang siya ay gumagawa ng kanyang pangalawang hakbang, siya ay napabuntong hininga, malamig na pawis sa kanyang noo. Kabanata 369 na naging pabaya ako sa tagmang ito. Habang huminto si Benjamin, umupo si Marshall sa sopa at casual na sumulyap sa orasan. It's been 4 minutes already. Hindi ba nabanggit ng apprentice mo na darating ang papa niya ng 5? Mr. Shorts, pinipigilan mo ba ang laban, o handa ka na bang sumuko? Inangat ni Benjamin ang kanyang tingin kay Marshall, naramdaman ang pag-inog ng pagkabigo at kawalan ng kakayahan sa loob niya. Ang mga salitang iyon ay tumama ng mas malalim kaysa sa anumang sampal. Ang laro ay kasisimula pa lamang, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na nahihirapang makasabay, hindi sigurado sa kanyang susunod na hakbang. Paano mo nakakausap ng ganyan ang mentor ko? Sigaw ni Ashley, halata sa boses niya ang kawalan ng paniwala. Sinisikap lang ng aking mentor na bigyan ka ng pagkakataong iligtas ang mukha. Kung hindi, hindi ka magtatagal kahit 1 minuto. Ngunit sa kabila ng kanyang katapangan, naramdaman na ni Ashley na ang posisyon ni Benjamin ay tunay na lampas sa salvage. Kanina, si Benjamin ay napuno ng paghamak. Ngayon, ang kanyang focus ay nakadikit sa chessboard, ang presyon ng laro ueng butil ng pawis na gamulong sa kanyang noo. Matapos magbitiw sa inspectorate, inialay ni Benjamin ang kanyang sarili sa pagmaster ng Go sa 1 dekada. Noong oras na iyon, nakagawa siya ng impresyon sa eksena. Sa buong paglalakbay niya sa Southeast Orientiago Circuit, bihira siyang makaharap ng pagkatalo. Kahit nalaban sa mga kakilakilabot na kalaban, karaniwang natatalo lang siya ng 1 o 2 sa pinakamaliit na margin. Ngunit narito siya, hindi nakagawa ng isang solong hakbang sa loob lamang ng 4 na minuto, isang karanasang hindi katulad ng anumang naranasan niya noon. Nakatitig si Benjamin sa pisara, pakiramdam na naliligo. Ang lahat ng mga kasanayang nalinang niya sa loob ng 20 taon ay tila lubos na walang kaugnayan sa sandaling ito. Anong klaseng kakaibang laro ito? Sa totoo lang, hindi ko kayang gawing ulo o buntot ito. Sa loob ng 1 dekada ng hindi mabilang na mga laban, hindi pa siya nakatagpo ng gayong nakakasilaw, masalimuot, at hindi mahuhulaan. Set up. 2 minuto pa ang lumipas sa presidential suite, ang katahimikan ay nabasag lamang ng kanilang paghinga.
Hindi inaasahan ni Martin o Jack ang gayong pagliko ng mga pangyayari. Ang tinaguriang Go Sage, si Benjamin, ay nahuli sa mga madiskarteng galaw ni Marshall. Ang kalagayang ito ng kawalan ng katiyakan ay tumagal ng isa pang buong 3 minuto, kung saan si Benjamin ay halos basang-basa sa pawis. Sa wakas, nagpakawala siya ng isang mabigat na buntong hininga. Naging pabaya ako sa laban na ito. Paano kaya iyon? Bulalas ni Ashley, halata ang kanyang pagkagulat. Nawala siya. Talo talaga ang mentor ko. Isang figure na iginagalang sa komunidad ng Southeast Orientiago. Paano siya matatalo sa freeloading pretty boy na ito? Sa pagkakataong iyon, napuno ng galit ang tingin ni Ashley nang lumingon siya kay Marshall. Hindi man lang mag-abala ang aking mentor na laruin ang larong ito kung hindi kanya hinayaang manalo dahil sa kawalang ingat. Mr. Shorts, huwag mong sayangin ang oras mo sa isang tulad niya. Nag-text lang ang tatay ko. Naghihintay siya sa hotel. Pasukan. Tumahimik ka. Putol ni Benjamin, ang kanyang galit ay kumukulo sa ilalim ng ibabaw. Sa walang humpay na pagdaldal ni Ashley sa kanyang tabi, pakiramdam niya ay dumudulas ang kanyang dignidad. Napatingin si Ashley kay Benjamin, natataranta. Mr. Shorts, anong problema? Hindi siya pinansin ni Benjamin, muling tumutok kay Marshall. Halika na, binata. Mali ang paghusga ko sa isa pang laban. Sa pagkakataong ito, lamambat ng husto ang tono ni Benjamin. Set up na tayo. Bahagyang kumunat ang noo ni Marshall. Gusto mo ba talagang ituloy? Sumuko ka after just 4 minutes. How could it be any different now? Isang flash ng inis ang bumungad sa mga mata ni Benjamin. Binata, sinabi ko na ako ay pabaya sa huling laro na iyon, hindi pa na ipapakita sa iyo ang lahat ng aking mga galaw. Marshall regarded the determined Benjamin and nodded, sige, I'll play another game with you. This time, pansinin mo at huwag kang magpigil. Maingat na pinagmamasdan ni Freya si Marshall, bakas ang ngiti sa kanyang mga labi. Sa pagkakataong ito, desidido si Benjamin na huwag ibaba ang kanyang bantay. Inilabas niya ang kanyang buong diskarte sa board. Ang bawat pirasong itinaas niya ay masusing kinakalkula bago inilagay. Sa isang maingat ngunit mabangis na diskarte, ang laro ay nagsimulang lumipat sa isang mas kanais-nais na direksyon. Makalipas ang 5 minuto, sumili ang ngiti sa mukha ni Benjamin. Mukhang matalas pa rin ang kakayahan ko. Kung ang laro ay magpapatuloy ng ganito, ang tagumpay ay tiyak na nasa kamay ko. Habang pinupunasan ni Benjamin ang kanyang noo gamit ang isang panyo, mahal ang pawis, bigla niyang nakita ang isang piraso na kakalagay lang ni Marshall, at ang buong laro ay nagbago ng malaki. Ang tila siguradong panalo ay bumagsak ng buo dahil sa paglipat ni Marshall, na binago ang tensyon ng standoff sa isang iglap. Ang nakaka-relax ng ngiti na kagagaling lang sa mukha ni Benjamin ay nawala ng walang bakas. Anong galaw iyon? Ang isang dalubhasa na nagmamasid sa larong ito ay mapapansin na si Marshall ay nakaposisyon lamang ng walang katiyakan. Para sa sinulyapan niya si Marshall, hindi sigurado kung naglalaro ng walang ingat ang binata o talagang hindi niya naiintindihan ang mga nuances ng laro. Naunawaan ang pagkalito ni Benjamin, sinenyasan siya ni Marshall na mag-concentrate sa board. Instinctively, tiningnan muli ni Benjamin ang buong layout ng laro. Sa kanyang pagkadismaya, natanto niyang wala siyang ideya kung paano itutuloy ang piraso sa kanyang kamay. Anong uri ng kakaibang laro ito? Kahit na tila nasa likurang paa ang kanyang kalaban, wala siyang mahanap na pagkakataon. Kahit saan niya ilagay ang kanyang mga piraso, ang hindi may iwasang pagkatalo ay naghihintay sa unahan. Sinuri ni Benjamin ang board, nakaramdam ng matinding pananabik. Ito ay hindi lamang isang laro. Ito ay isang nakamamanghang gawa ng sining. Mula sa pagkakaayos ng mga piraso, halos may larawan niya ang isang master artist sa trabaho, nagpinta ng isang engrandeng at kahangahangang eksena. Tahimik niyang hinahangaan ang kagandahan ng laro. Gayunpaman, sa lahat ng kanyang pagpapahalaga, nahirapan siyang ipahayag ang kanyang paghanga. Isang alon ng kahihiyan ang bumalot sa kanya. Pagkatapos mag-alay ng 2 dekada sa kanyang craft, hindi pa siya nakatagpo ng isang larong napakaganda,
napakaganda sa pagiging komplikado nito. Kabanata 370 Hindi matitiis ang tagumpay ng iba. Ang kaiyahiyang gawa ni Ashley ng hindi sporting pag-uugali ay nasira ang katayuan ng kanyang tagapagturo. Ang pagkatalo sa larong chess ay hindi isang malaking trahedya. Sa anumang domain, walang sino man ang maaaring mag-claim na siya ang ultimate champion magpakailanman. Ngunit ang pagkawala ng integridad ng isang tao, iyon ay isang ganap na naiibang bagay. Integridad ang pundasyon, ang mga kasanayan sa chess ang paraan lamang. Kung ang isa ay mawawala ang kanilang integridad, mawawala sa kanila ang lahat. Kahit na sakupin ng isang tao ang mundo, mananatili silang walang anuman kundi isang sangla. Sa sandaling iyon, halos wala sa sarili si Benjamin sa galit. Tinuro niya si Ashley at sumigaw, "Lumabas ka. Kung kulang ka kahit sa pinaka-basic sense of integrity, anong ginagawa mo sa pag-aaral ng Go? Mula sa araw na ito, hindi na ikaw ang aking apprentice. Pinutol ko ang lahat ng relasyon sa iyo at sa mga Ortega." Mr. Shorts, anong problema? Ako, General Wright. Sumugod si Clement kasama si Henry, halos malagutan ng hininga. Kinilig siya dahil sa tensyon sa loob ng silid. Halos yumuko si Clement habang papalapit kay Benjamin. Tinuro ni Benjamin si Clement. "Ilayo mo ang walang kwentang anak mo. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa mga Ortega." Nang hina ang mga paa ni Clement, na muntik ng matamba. Naunawaan niya ang bigat ng mga salita ni Benjamin. Kung pinatalsik ni Benjamin si Ashley mula sa kanyang pag-apprentice at pinutol ang lahat ng koneksyon sa mga Ortega, ito. Piling tao. Magpapadala ng mga shockwave sa politika at militar. Nangangahulugan ito na ang mga Ortega ay tumawid sa mga Benjamin. Ang mga makapangyarihang figurang iyon ay walang alinlangan na humingi ng kaparusahan laban sa mga Ortega. "You brat, grovel!" Sigaw ni Clement na sinipa si Ashley sa lupa. "Ano sa lupa ang ginawa mo upang pukawin ang galit ng iyong tagapagturo?" Humingi agad ng tawad kay Mr. Shorts at General Wright. Napangiwi si Ashley, sumisigaw, "Tay, Mr. Shorts, hindi ko kasalanan. Naisip ko lang na nakakahiya para sa mentor ko na makipaglaro ng chess sa kaunos-lunos na larwang ito." Ang marangyang presidential suite ay napuno ng mapang-ipong tensyon, na parabang ang mismong hangin ay makapal sa paparating na sakuna. Noong una, sinadya ni Benjamin na paalisin si Ashley para masugpo ang galit na namumuo kay Martin at sa kanyang mga kasama. Gayunpaman, ang walang ingat na indibidwal na ito ay nang-ahas na insultuhan ang isang respetadong bisita ni Martin. Kung ang mga Ortega ay hindi nahaharap sa matinding kahihinatnan ngayon, sila ay nasa matinding problema. Nagdilim ang ekspresyon ni Martin, na nagdulot ng nakakatakot na anino sa kanyang mga tampok. "Ano ang sinabi mo?" Agad na inabot ng isang colonel standing guard ang kanyang sandata. Sa utos ni Martin, hindi siya magdadalawang isip na gamitin ito laban kay Ashley. Walang kagalang-galang na general ang makakapagparaya sa gayong walang pakundangan na kawalang galang mula sa isang taong hindi gaanong mahalaga. Walang kamalay-malay sa bigat ng sitwasyon, ipinagpatuloy ni Ashley ang kanyang paninira. Sa kabaligtaran, si Clement, na lubos na nababatid kung ano ang nakataya, ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa na damaloy sa kanya. Si Martin ay naglingkod ng marangal sa kanyang bansa bilang isang general at mayroon pa ring makabuluhang po. Sa pagre-retiro. Higit pa rito, ang pagsabog ni Ashley ay isang tahasang hamon sa kanyang awtoridad. Naramdaman ni Clement ang matinding galit na namumuo sa loob niya, na nagnanais na magkaroon siya ng kaunting kahulugan sa mapanghamong batang ito. General Wright, ang walang utang na loob na brat na ito ay walang ideya kung ano ang pinasok niya. Taos-puso akong humihingi ng tawad sa kanyang inasal. Bago makasagot ang sinuman mula sa pamilya Wright. Ang susunod na pagsabog ni Ashley ay halos nagpagulong-gulong kay Clement. "Hindi ako nagsisinungaling." Bulalas ni Ashley, napatalon sa sobrang galit. Noong nakaraang linggo lang, ang kasuklam-suklam na gigolo na iyon ay sumakay sa isang flight kasama ang aming Southern Airlines patungong Terra Nova. Nakita ko siya na may kasamang isang matandang babae na nasa edad na 60. "Tatay, Mr. Wright,
Isipin mo ito. Anong karapatan ng basurang ito, na gumagapang sa mga maralita, na hamanin ng aking tagapagturo sa chess? Bumagsak ang presidential suite sa isang nakatulala na katahimikan. Naiwang tulala si Clement, hindi sigurado kung paano magre-react. Ininsulto lang ni Ashley ang bisita ni Martin, binansagan siyang hamak na basura. Saan nagmula ang walang ingat na pagtitiwala na ito? Ang mga gwardya na nakapaligid kay Martin ay handa nang kumilos sa isang sandali. Pinigilan nilang gawin ito sa ngayon dahil ang araw na ito ay sinadya upang ipagdiwang ang paggaling ni Martin. Kung ipagpapatuloy ni Ashley ang pag-provoke kay Marshall, mahaharap siya sa masasamang kahihinatnan. Hal, sinipa ni Benjamin si Ashley sa sahig, umiling sa hindi makapaniwalang ulo. Naging seryoso ang ekspresyon ni Henry. Clement, hindi lang sinisiraan ng anak mo si Mr. Ortega. Sinisiraan niya ang buong pamilya, right? Mr. Ortega is a cherished guest of the rights and my father's savior. How can he dash to talk to him that way? Ganito ba ang pagpapalaki mo ng anak? Sa wakas ay bumalik sa realidad, yumuko si Clement. Mr. Henry, Mr. Martin, ang walang utang na loob na batang ito ay nawala ng katinuan. Iuuwi ko siya at sisiguraduhing matututo siya ng tamang leksyon. Gagawin ko. Ginagarantiyahan niya ang kanyang mga pagbabago, nangungulila at humihingi ng tawad sa inyong dalawa. Mapait na ngiti ang isinagot ni Martin, parehong galit at medyo nalilibang, Clement. Hindi ko makakalimutan ang pangyayaring ito na kinasasangkutan ng mga Ortega. Now get lost. Noong una, nais niyang iwaksi ang gayong karumihan at putulin ang ugnayan kina Clement at Ashley ng buo. Pero biglang tumalon ulit si Ashley sabay turo kay Marshall at pinagpatuloy ang rant. Mr. Mean. Mr. Henry, sinasabi mo ba talagang bisita mo ang kaawa-awang lalaking ito? Kung kumalat ang balita na ang isang larwang lalaki na nananamantala sa mayayamang matatandang babae ay itinuturing na isang panauhin ng rights, hindi ba iyon ay isang kumpletong biro? Halos matamba si Clement sa hindi makapaniwala. Ang brat na ito ay direktang iniinsulto ang mga right. Ang mga Ortega ay napapahamak. Sa sobrang galit, hinawakan ni Clement si Ashley sa buhok at hinampas. Nabaliw ka na ba? Mabilis na humingi ng tawad kay Mr. Martin. Hindi ako baliw. Masungit na sigaw ni Ashley. Alam kong manloloko ang hamak na si Marshall sa oras na iyon. Mata. Nililin lang niya ang mga matandang babae sa kanilang pera, na nagpapanggap na isang matagumpay na lalaki, habang ang kanyang tunay na motibo ay lubos na naghihimagsik. Sa sandaling iyon, tumahimik ang silid. Sinusubukan ba ni Ashley na pukawin si Mr. Martin na maglabas ng hatol na kamatayan? Naramdaman ni Clement ang pagtulo ng mga luha. Ang aking anak ay isang ganap na sakuna, isang lubos na kahihiyan. Pinunasan ni Marshall ang 3 itim na piraso ng chess sa kanyang kamay gamit ang isang wet wipe, na mahinang tumawa. Ashley, hindi ko kailanman naiintindihan kung bakit ikaw, isang ganap na estranghero, ay nagtatanim ng ganoong galit sa akin. Ano bang nagawa ko para maging karapat-dapat ito? Patuloy mo akong iniinsulto at nagkakalat ng mga kasinungalingan. Hindi ko sasayangin ang hininga ko sayo. I let you off the hook the first time, but the second time, I still don't want to deal with someone as low as you. Ang paghawak mo ay madumihan lang ang mga kamay ko. Ngayon ay minarkahan ang iyong pangatlong pagtatangka sa pagpukaw sa akin. Sa tingin mo ba talaga nakakatuwa ang insulto sa akin? Gusto kong malaman mo, ang pang-iinsulto sa akin ay maaaring magdulot ng buhay mo. Gamit ang kanyang ulo. Inihagis ni Marshall sa ere ang 3 malinis na itim na piraso ng chess. Sa isang iglap, bumalot sa presidential suite ang nakakapanghinayang aura ng kamatayan. Ang 3 itim na piraso ay sumubaybay sa mga eleganteng arco sa hangin bago bumagsak sa mamasa-masa na chessboard ng paisa-isa. Ank! Thud! 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 Ang matatalim na tunog ay umalangaw na parang nakakatakot na tunog ng death knell, na tumatatak sa puso ng lahat. Kasalukuyan. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nakaramdam ng lamig sa kanilang kinalalagyan. Tinuro ni Ashley si Marshall, tumawa ng baliw, nagpapalabas ka lang.
Tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig. Nang mapunta ang huling piraso sa pisara, bumagsak si Ashley, dumuran ng dugo. Ashley, anong nangyayari? Sigaw ni Clement na sumugod sa anak. Patay na siya. Malamig na sabi ni Marshall, sabay hagis ng wet wipe sa chessboard. Nakanganga si Ashley sa chessboard, lubos na natulala. Bagamat hindi pa niya naabot ang mataas na antas ng kadalubhasaan sa chess, nagagawa pa rin niya ang pagkakaiba sa pagitan ng isang mahusay na laro at isang mahirap. Dati ay minamaliit niya ang kakayahan ni Marshall. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang laban, nataman siya ng pagkaunawa na ito ay mas masalimuot kaysa sa inaasahan niya. Hindi niya akalain na ang kanyang tagapagturo ay masusumpungan ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon laban sa diskarte ni Marshall. Pinagmamasdan niya si Benjamin, ang kanyang puting buhok na kumikinang sa ilalim ng madilim na mga ilaw, ay naging ganap na abala sa mga itim at puting piraso sa kanyang harapan, na tila natatakot na kahit isang kisap mata ay maaaring makaligtaan niya ang isang mahalagang dula. Sa isang sandali, siya ay tumutulong ng pawis. Sa sumunod, nawala siya sa pagmumuni-muni. Pagkatapos, kumislap ang kislap ng pananabik sa kanyang mga mata. Mula nang maging apprentice ni Benjamin, hindi pa nasaksihan ni Ashley ang ganoong kumpleto mula sa kanyang mentor sa isang laro. Halata na nakikipaglaban siya sa isang mabigat na karibal. Ng damdamin. Ang kalaban na ito ay nagbigay inspirasyon sa kanya ng malalim na paggalang, na makikita sa pabago-bagong ekspresyon sa mukha ni Benjamin. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Marshall, na nakahinga ng maluwag, naramdaman ni Ashley ang alon ng inggit sa kanya. Mula nang makita niya si Marshall, bumalat na sa loob niya ang discomfort. Paanong malalampasan ako ng lalaking ito sa talento? Sa tuwing mahalaga ito, tila si Marshall ay nagbabadya sa spotlight. Sa eroplano, walang kahirap-hirap niyang nakuha ang atensyon ni Allison. Ngayon, nanalo na rin siya sa mentor ko. Parehong mga individual na matagal nang hinahangaan ni Ashley, isang babaeng may nararamdaman siya, ang alok na tagapagturo na kanyang pinagkakatiwalaan. Natabunan siya ni Marshall sa harap nilang dalawa kaya hindi siya mapakali. Sa isang iglap, sumiklab ang paninibugho sa loob niya. Pinagpapantasyahan niya ang ganap na pagtanggal kay Marshall. Ito ang taong nagnanakaw ng lahat ng kanyang kulog, at hindi niya maaaring payagan si Marshall na patuloy na nagniningning. Mr. Shorts, narito ang ilang mainit na tubig, sabi niya. Habang nilulubog ni Benjamin ang kanyang sarili sa kasiyahan ng nakabibighani na laro, sinadya ni Ashley na magdala ng isang tasa ng umuusok na tubig at itinapon ito sa ibabaw ng chessboard. Ang mga piraso ay nakakalat sa kaguluhan, na sinisira ang isang magandang laro. Anong ginawa mo? Sigaw ni Benjamin, galit na surong habang hinahampas niya si Ashley sa mukha. Mr. Shorts, akala ko mukha kang pagod. Nauutol na sabi ni Ashley, hinawakan ang nanunuot na pisngi habang galit na titig kay Marshall. Bastos ka. Sinira mo ang isang kahangahangang laro ng chess. Natigilan sina Jack at Marty na kanina pa nakatingin sa walang ingat na ginawa ni Ashley. Ipinatong ni Martin ang palad sa mesa. Ano ba ang iniisip mo? Sinira mo ang isang perpektong kapareha, hindi matitiis na brat. Tinuro niya si Henry. Dumating na ba ang kumag na yun, Clement? Kunin mo siya rito. Kailangan kong tanungin si Hertz ng kahiya-hiyang bata. Kung paano siya nagpalaki. Sa sandaling iyon, naging malinaw sa lahat na ang pagkilos ni Ashley ng pagbuhos ng mainit na tubig ay isang kalkuladong pagtatangka na sabutahe ang laro. Ang gayong pag-uugali ay kasuklam-suklam. Ito ay hindi lamang isang paglabag sa etiketa. Ito ay talagang ganid. Ang isang ginoo ay tutulong sa iba sa kanilang tagumpay, samantalang ang maliit na tao ay nagsisikap lamang na pahinin sila. Ang hamak na ito, na hindi kayang tiisin ang tagumpay ng iba, ay nararapat na parusahan. Sumandal si Marshall sa sofa, pinagmamasdan si Ashley na may amused expression, may bahagyang ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Sa mundong ito, maraming tao ang kumilos ng walang kabuluhan, kaya mahirap malaman kung sila ay hanggal o sadyang mangmang. Ang kanilang ginawa ay maaaring madalas na tila katawa-tawa na ito ay sumalungat sa pag-unawa. Sa isang senaryo na tulad ngayon,
Kahit ang isang hanggal ay nakikita na ang mga kilos ni Ashley ay katulad ng sabotahe sa sarili. Dalawang masters ay nakikibahagi sa isang tugma. Anong karapatan ng isang tulad niya na guluhin ito? Hindi lamang ito isang insulto kay Marshall, ngunit ito rin ay isang direktang hamon sa awtoridad ni Martin. Bukod pa rito, inilagay nito si Benjamin sa isang hindi kapani-paniwalang awkward na sitwasyon. Sa paglayo sa politika, inilaan ni Benjamin ang kanyang sarili sa pagmaster ng Go. Pagkatapos ng halos 20 taon sa komunidad ng Go, nakuha niya ang titulong Go Sage. Sa kanyang edad, mas mahalaga sa kanya ang kanyang reputasyon kaysa sa iba pa.